I am Alex Gamutan. We own AMCG Farm dito sa Toril, Davao City. Ang farm is actually, we started in 2014, pero in 2018, dahil siguro sa love namin sa farming, passion of farming, so ginawa namin commercial farming ang AMCG Farm aside from being a demonstration farm of Netafim. So ang partnership naman namin is we accept students coming from agricultural school, from Zamboanga, from Tagum, from Kalinan, Samal, and Bukidnon. No? So yun yung mga partnerships na ginawa namin. As to the community, ang farm is open for anybody na gusto mag-visit sa farm para maka-learn sa technology na pinopromote ng farm. Actually, ang pinaka-main talaga na target din ng farm dati is to be a demo farm of Netafim, and at the same time, magiging agritourism. So one of the siguro pinaka-basic na kuan is to attach with the Department of Agriculture. Nag-try kami sa Department of Tourism. Then isa ang ATI, no. So maraming visitors that coming in, yung ATI from other regions, kung pagpunta silang Davao, usually they also visit the farm, which is yan talaga ang pinaka-main objective ng farm, to promote modern technologies of farming. Dito sa farm, we are actually pushing two types of technology lang, yung drip irrigation technology at greenhouse technology, which is yun din yung pinopromote namin to sell. This technology is coming from Israel, yung partner namin na Netafim. Actually, i-compare natin yung traditional farming compare sa greenhouse farming. Malaki yung advantages if we go into greenhouse farming, no? Pero meron pa rin mga challenges, no? Like say for example, nung nag-start kami, ang fertilizer na ginagamit sa greenhouse are different doon sa fertilizer na ginagamit sa open field. Kumbaga, soil-based na farming sa open field, traditional farming, dito sa amin is hydroponics. So, hindi kami gumagamit ng soil. So, ang fertilizer na ginagamit is different. So, yun yung isang challenges namin dati, paano makahanap ng mga fertilizers na will fit, no, sa requirement ng hydroponics. Second, ang number one problem, hindi lang sa amin na nag-grow ng vegetable in greenhouse, pati yung sa open field farmer, traditional farmer, yung market, no, yan yung pinaka-problematic talaga. Although we're able to siguro to solve that problem by just producing consistent good quality and consistent supply on a weekly basis for lettuce throughout the year. So I think yan naman yung pinaka-basic na requirement ng mga buyers, na ang supply mo is consistent and of course with good quality. I think ang pinaka-basic na problem hindi lang sa Pilipinas is, I think worldwide, is yung food sustainability and food security. Aside from the food security, no, I think the average age of a farmer right now is about 56. So kailangan natin ng mga bagong farmers, young agripreneurs, which I think makakumbinsi lang tayo ng mga batang farmers if we do modern farming, no, hindi yung kayod kalabaw na farming, traditional farming, kundi yung mga modern farming na katulad nito, hydroponics farming. It will be an advantage sa mga farmers kung mag-adapt na talaga tayo ng modern technologies of farming like drip irrigation, drip fertigation, and greenhouse farming. With regards to the problem or challenges sa market, we tied up with markets from Luzon, and gina-tie up namin yan sa mga farmers na gusto mag-invest into greenhouse farming. So meron tayong buyers from Luzon, multiple buyers, wherein we're selling bell peppers and sometimes honeydew melon. But as to the local production of lettuce, we're just selling it locally kay highly perishable mangod siya. And I think one of the siguro good thing no happens after the pandemic, that mas maraming tao ang
health conscious na, no? So if I'm going to compare the requirements of high value crops like lettuce, bell pepper before the pandemic and after the pandemic, I think ang increase is exponential, yung pag-increase ng demand on this type of products. So muna ang setup, no, sa tawag na mo ani is parang murag head, no, sa ato ang hydroponic system. Hydroponic system is mura na siya og family name, no, daghan og branches. So kini sa dire is actually NFT hydroponic system, nutrient film technique. So ang concept is to have a tub with water and with fertilizer. Pero ang fertilizer na available din ha is actually calibrated, no. Depende sa intensity sa sunlight, it could range from 1.2 to 1.6 EC fertilizer. Ang pinaka-challenge for NFT hydroponic system is during kanang tig-init gani, and then considering that our area is lowland, ang temperature sa tubig moabot up to 32 degrees Celsius. So, unsay problema, no, if the temperature will reach to 32 or more than 30 degrees Celsius is ang dissolved oxygen sa tubig mawala. So, kung walay dissolved oxygen sa tubig, ang ato ang roots sa ato ang mga tanom dito sa sulod, kumbaga dili siya kaginhawa, no? So, dili sa makainom og tubig, dili sa makakuhag fertilizer. So, ang pinaka dapat himuon is at least ang imuhang DO or dissolved oxygen sa imuhang tubig should not be less than 8%. So, paano na sa i-overcome? So we have two sets of kanang technology nga gi-add-on namo. Number one, kining nay oxygen. We inject oxygen sa tubig. We call it nano bubbles. So meron nami nano bubbles injector, and then instead of injecting air, ang among gi-inject namo is kining oxygen, commercial oxygen. Second one dito sa likod, naatay chiller. So gina-chill namo ang tubig. Although it's very expensive, kay mahal kayo ang kuryente, pero wala tayong choice kung nata sa lowland, kailangan ginato i-chill ang tubig. If ma-maintain nato ang tubig, temperature sa tubig at about between 24 to 26, ang atong production is guwapo gyud, no? I mean, we're just targeting around 90 grams per plant. Kung guwapo ang chiller, sometimes moabot ni og 160 to 200 grams per head. Ang second hydroponics na technology na available diri sa farm is ang drip irrigation na hydroponics. So, we grow fruiting crops in growing bags, pero instead of putting soil, ang gamit na it's a mixture of 30% cocoa chips and 70% cocoa peat. So, considering na ang cocoa peat walay available na fertilizer, dili siya makahold og moisture nga daghan, meaning dili pud siya makahold og fertilizer nga daghan, kinahanglan ang imong irrigation every day is multiple times. We actually irrigate around mga 8 to 12 times a day. Then every irrigation is nana siya apil na fertilizer. Considering na ang ato ang media is not soil. So, kini siya nga controller will control when to irrigate, how much water to apply, and then fertilizer po na i-apply. So, make sure lang nato nga naatay available na fertilizer dito sa likod. So, that's solution A and solution B. Tapos, diri sa likod, natin makita nga injector. So, naani siya tulo ka injector. One injector to inject solution A, isa ka injector mo inject sa solution B, and then ang third na injector is for acid. So, critical ang pH level kung naata sa hydroponic system. Hinahanglan ang ato ang pH is all the time should be between 5.5 to 6.5. Considering na ang amo ang water source diri is from the deep well, ang level sa pH is about 7.8. So, kinahanglan na mo siya i-reduce to a level of 6.5 or 6. So, paano na siya? Kailangan mo mag-inject og acid. So, kailangan mo mag-inject og acid to a level na moabot siyang 6. Dili manually, kundi si computer ang mag-adjust. So, with this one, kaning ECPH na sensor,
So i-gauge niya karon kung pila ang EC, pila ang pH. So siya karon mag-adjust kung pila ang fertilizer niya apply para ma-hit ang certain level of fertilizer sa imuhang tubig. Right now, we're planting honeydew melon. So initially among ginaset ang EC to about 2.4. So amo lang ibutang diri nga 2.4 ang EC. Mo ang irrigation time niya, mo ang number of minutes. Then si computer na ang mag-adjust kung pila ang iyang i-injection nga fertilizer para ma-hit ang 2.4 EC nga target or 2.6 or 1.8. Depende sa setting nga imong ibutang sa computer. So, muna siya ginatawag namo na brain no sa amuang farm. Although let's say 80 to 90% fully automated, pero napaghihapoy mga 10 to 20% na manual like pruning sa tanom. But as to the irrigation and fertilization, it's fully automatic using this computer. This one is actually connected dito sa amuang computer. Tapos kana siya is pwede na siya i-control through cellphone. May mga alarms na pwede na to i-set na i-send ka sa computer. Example, na-leaking sa system. So, ang imuhang computer mohatag alarm sa imuha high flow or na valve nga nagsara, wala na open sa computer. So mubutang ang imuhang computer og low flow or no flow. So mohatag na sa alarm sa imuha. So i-check nimo karon, uy, nay problema sa atong irrigation system kay naghatag og alarm sa kuha. So ana nga mga concept. Our intentions talaga is to help the farmers to produce more para hindi nila kailangan ibenta yung production nila at a higher price to make money, but selling it at lower price, more people can afford while the farmers can earn money. Yun yung intention talaga ng technologies na ganito.